Matindi po ang mga revelasyon nito si Sandra Cam, mga kababayan, tungkol dito sa mga ginagawang investigasyon ng Kongreso sa mga Duterte. Para idiin ang mga Duterte talaga, mga kababayan, dahil ayon dito kay Sandra Cam ay tumatanggap daw itong mga kongresista galing kay Tambaloslos, syempre galing yan sa Kabanang Bayan, ng 20 billion pesos. Hati-hati sila, sabi ni Sandra Cam, mga kababayan. Lalong-lalo na daw ito si Congressman Barbers, na dati-rati daw ay himod-puwet daw kay PRRD, tapos ngayon ay nag-traitor na dahil daw sa 20 billion na binadget daw ng Tambaloslos, mga kababayan, para dito sa mga congressman, para talagang madiin ang mga Duterte at tuluyan na silang mawakse. Panoorin po natin ang mga revelasyon na ito ni Sandra Cam, mga kababayan. Huwag na kayong mag-stay ng bahay nyo. Mag-try na tayong lumabas. Dahil grabe na itong ginagawa. Itong mga kongresista. Grabe na talaga, itong si Ace Barbers. Ace Barbers. Ay noon. Krusada daw laban sa droga, pero walang imik kay Kathy Binag. Dumibilap yan sa puwet ng mga Duterte. Tama! Dahil sa 20 billion na binibigay ni Tambaloslos. See? 20 billion daw, mga kababayan, na binibigay ni Tambaloslos, sabi ni Sandra Cam. Barbers, kasuhan mo si Sandra Cam kung hindi yan totoo, ha? Yan ang hamon namin sa'yo. Ayun, dahil sa 20 billion na binibigay ni Tambaloslos sa inyo. 20 billion. Kaya kayo lahat, gumagawa kayo lahat ng paraan para masira ang mga Duterte. Ayon kay Sandra Cam, mga kababayan, binadgetan ng 20 billion para masira lang ang mga Duterte doon sa Kongreso. Hindi kami papayag ng aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Duterte ay papuntahin dyan. Correct. Sa Kongreso. Dahil yung Kongreso nyo ay Kongreso ng mga magnanakaw. At isa pa, mga kababayan, sa tingin natin kung papupuntahin nila si dating Pangulong Digong doon sa Kongreso, ay isa yung trap. It's a trap, mga kababayan. Baka anong gawin nila doon? Baka hindi na nila palabasin at ibigay na sa ICC. O hindi ba naman, doon nila lalasunin, mga kababayan, bibigyan ng pagkain na nakakaapekto sa kalusugan. Ganyan. Kanggaro ko. Lahat. Para yun yung Hontivirus. Hontivirus. Nagmamayabang. Para-pareho sila ng mga kababayan, no, mga ugali. Budget hearing. Common denominator sa kanila, mga kababayan, they're all traitors. Ang OPP, nang tinanggalan siya ng maskara, ni VP Sara, di ba napahiya? Yan ang ugali ng Hontivirus na yan. Hontivirus. Walang utang na loob. Walang hiya. Si Pangulong Duterte para makakuha ng boto sa Davao. Pahalik-halik pa, mga kababayan, kay dating Pangulong Digong, di ba? Nakita nyo yun? Pagkatapos ng manalo, anong ginawa? Tinira si Duterte. Unang tinira. Binakbakan. Kaya, ang ginawa niya, dapat sa mga senador, i-open nyo ang PhilHealth nang siya ang nakaupo. Imbestigahan. 1.4 billion ba yun, mga kababayan? See? Tapos ang pinagnangakak niya ngayon, mga kababayan, ay yung bayad sa publishing ng libro ni VP Sara na 10 million lang at 200,000 daw ang beneficiary ng mga bata noon, mga kababayan, para maingganyo sila sa pagbabasa. Inalmahan. Samantalang siya, si Hontivirus, mayroong anomalya na 1.4 billion sa PhilHealth na tila kinakalimutan na ng mga buhaya, mga kababayan. Na PhilHealth chairman. Ang nakikita natin, Board sa ang PhilHealth. panloloko ng Hontivirus na yan. Akala mo kung sino malinis kung magsalita. Tama. Bulok ka rin. Risa, bulok! Risa Bulok! Risa Bulok! Risa Bulok! Risa Bulok! Alam mo, kaya ka nagkakaganyan dahil gusto mong maging presidente? Sa 2028. Yes, totoo po yan, mga kababayan daw. May ambisyon daw yan si Hontivirus maging presidente. Ang kapal ng mukha, no? Cliffhanger nga sa pagiging senador, mga kababayan. Andun na sa dulo. Tapos may balak maging presidente. The face! So thick. Napakalayo mo pa. Ambisyosa! Kahit pagbigyan ng 100 taon yan, hindi yan mananalong presidente.
in your dreams. In your dreams. In your dreams. Kaya mga kababayan, Kahit sa guni-guni, hindi mangyayari. ilabas na, huwag magsipagkamas na tayo. Ipakita natin, hindi tayo pwedeng lumaban sa dahas dahil wala tayo. Wala kang kakayahan na lumaban ng dahas. Kaya, pagdasal, Kaya nga na dati, diba, mga kababayan, wala pa nga yung cellphone. at pag nakita nyo na every Friday, maglabas po kayo. Dahil pag ito ay dumami na tayo dito. Pasample pa lang yung nangyari sa Davao City, mga kababayan, yung raid ni na Diwata, ni na General Torre. 2 po ang patay, ha? Tapos marami po ang critical, mga kababayan, dahil 5 po raw ang inatake sa puso. Marami na rin na lalabas ng kanilang kaya sa ulitin, ngayon ang mga kongresista, mga ano kayo dyan, naalala ko talaga yan si Ace Barbers, ang yabang-yabang mo. Yabang talaga ng barbers na yan. Duterte, Krusada daw sa droga, tapos si Katibinag hindi pinatawag. Nung panahon ni dating Pangulong Digong, parang halos humalik na sa talampakan ni PRRD. sip-sip puto ka rin. Sip-sip. Ngayon, dahil gusto nyo, Nagpasip-sip din ka, Marcos, ngayon. sa 20 billion na ibinigay sa inyo ni Tambalostos, O, barbers, sagutin mo, 20 billion. Kung hindi yan totoo, kasuhan mo si, Sandra Cam. Kapal ng pagmumukha nyo, 20 billion. Tapos, saan galing yan 20 billion, Sandra Cam? Kay Tamba daw. May pera ba 20 billion yan si Tamba? Wala yan 20 billion eh. Sa SALN, konti lang pera niyan. Ibig sabihin, mga kababayan, siguro galing sa budget. kaya ngayon, kaya mga kababayan ko, pagdasal at lumabas Lumabas. na po kayo para ipakita natin dito sa bangag na presidente na hindi pwede mag-cool ang devil dito sa ating mahal na. Correct. Akala natin ito si Sandra Cam na bumaliktad dahil kinampihan niya si Dilima eh. Sabi niya na okay na daw makalabas o anyway, dati naman daw silang magkaibigan. Parang akala natin, bumaliktad na ba si Sandra Cam? Pero mabuti naman, mga kababayan, si Dilima lang pala ang kanyang pinatawad. Pero, hindi niya tinalikuran si PRRD. Dahil kung traidor ito si Sandra Cam wala na sana itong pakialam sa mga Duterte. Ngayon, nakikipaglaban, mga kababayan. Go, Sandra Cam. Salamat. Sana po isulat nila Salamat. yung pagtatanggi. Dahil makikita natin sa kasaysayan Nakalabas na si na Roque, mga talagang kababayan. hindi sila papayag na hindi umupo na bilang pinakamataas na leader ang tambaluslos. Kung hindi sa 2028, baka mas maaga pa sa 2025. Ngayon pa lang, ang bantot na, mga kababayan. Ang sama naman pinagagawa. Ano pa kaya kung magiging presidente na? Diyos me, kawawa tayo. Itaga niyo po sa bato. Itaga namin sa Dahil bato. sila po ay matagal na luklok ng panahon ng Marcelo sa pwesto. They want forever again. Forever again, forever again, forever again to pesto. Forever. At ang meron lamang ay never again. Never again. Sising-sising na tayo na nabudol tayo, mga kababayan. Never again. Never again to martial law. Sana nga dumami ito, no? Pinagbawalan sila sa EDSA, mga kababayan. Doon lang sila sa footbridge. Takot ang mga Marcos na magtipon-tipon ang mga tao sa EDSA shrine. Kaya po, mga kababayan, narito po kami sa EDSA. Sa footbridge sa At EDSA. dami po natin ngayon. Yes. Dahil lahat ng camera online. na naririto, hindi po bababa sa 50,000 ang nanonood. Ang importante, mga kababayan, ang mensahe. Dapat aabot ito sa marami nating kababayan na mamulat dito sa mga pangyayari sa ating bansa. Milyones po tayo ngayon. Isipin nyo na lang ang inyong mga anak, mga kababayan, kung hopeless na kayo sa inyong sarili. Yung mga anak natin, sila yung kawawa. Mismo! Lang. Sana lahat tayo nanonood ngayon sa internet, lumabas at Darating din yan. maninindigan dito sa EDSA. Correct. Darating din ang oras na yan, mga kababayan. As soon as possible, sana. Ano masasabi niyo dito? Post or comments below.